Kaninang alas 10 ng gabi, huling namataan yung sentro ni Bagyong Wilma sa layong 135 kilometers silangan ng Borongan City sa may Eastern Samar. Napanatili nito ang taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. So isa pa rin itong tropical depression at kasalukuyan gumagalaw ito ng mabagal westward or pakanluran. So makikita natin dito sa ating latest satellite images na itong mga makakapal na kaulapan na associated kay Bagyong Wilma kasalukuyang nakakaapekto sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, samantala ito namang epekto ng shear line ay umiiral dito sa ilang areas naman ng Kabikulan. At ito yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Wilma. Magpapatuloy yung generally westward na paggalaw ng nasabing bagyo sa mga susunod na araw at base sa ating latest track and intensity forecast, yung landfall nito or yung direktang pagtama ng sentro ng Bagyong Wilma sa kalupaan possible anywhere along Eastern Visayas bukas. So after its initial landfall over Eastern Visayas, patuloy nitong babaybayin ang malaking bahagi ng Visayas area hanggang sa araw ng Linggo. So itatraverse ito ang malaking bahagi ng Kabisayaan. Afterwards, mag-emerge or lalabas ito sa karagatan ng Sulu. At magpapatuloy yung generally westward na paggalaw nito patungo naman dito sa northern portion ng Palawan by Monday morning. So throughout the passage ni Bagyong Wilma, inaasahan natin na mapapanatili nito ang tropical depression category pero hindi natin inaalis yung posibilidad ng further intensification once na lumabas na ito sa ating West Philippine Sea area.